Paano gawing masaktan ang isang manloloko? Yon. Ito mga utol, humahangad ka ba na para masaktan yung isang manloloko or yung partner mo na manloloko? Actually, yung video na ito, mapababae, mapalalaki. Yeah. So kung gusto mong masaktan yung partner mo na isang manloloko, diretsahang sagot. Huwag na huwag mong laruin yung laro niya. Ibig sabihin, huwag mong pasundan kung ano yung gusto niya. Actually kasi dito kayo nagkakamali or yung karamihan na mas lalo kayong natatakot. No, na mas hinihintay nyo pa yung desisyon ng isang manloloko. Biruin mo, siya na nga ito yung nagloko and then siya pa ngayon yung hihintayin mo na mag-decide. Kasi yung isang manloloko utol, kapag niloko ka neto and then kapag siya yung ipinadecide mo, no, sa kung ano yung pwedeng mangyari sa relationship ninyo, ay syempre, mas papanigan niya pa rin yung sang-ayon para sa sarili niya. Kung pa pwede lang pagdating sa isang manloloko, kung dalawa kayo sa buhay niya, ay hindi po yan aayaw. Kumbaga pa, meron na siyang pinapakinabangan sa isa sa kabila and at the same time ay meron din siyang pinapakinabangan na isang ikaw. So kung pwede lang ay pagsabay ito, 'di ba? Biruin mo, dalawa kayo. No, edi mas lalong magiging payapa, mas lalo siyang magiging panalo dito. Mas magiging masarap yung buhay niya kasi dalawa yung partner niya eh. But the question is, okay lang ba sa'yo yun? Kasi ito rin no, sa nakausap ko kanina, biruin ninyo, mostly na ina-advise sa mga or may ina-advise na mga kaibigan nila is lalong-lalo na sa mga babae no na niloloko. So ngayon nagtanong-tanong siya sa mga kaibigan niya na mga lalaki na okay lang ba na niloloko ako ng partner ko? Biruin ninyo yung sagot ng mga kaibigan niya is no, lalaki po yung tinanungan niya. So ito po yung sagot. Actually sa mga lalaki sa ngayon, parang normal na lang na magloko eh. So di ba? Take note ha, normal daw na magloko. So hayaan mo kasi normal lang naman yan. Ikaw at ikaw pa rin yung uuwian yan someday. Yeah, so kung one side yung papakinggan natin, yung taong nagloloko, is syempre parang okay para sa kanya. Pero kamusta naman yung taong niloko? No? So masasabi nating normal kung one side lang yung pinapanigan natin or pinapakinggan natin or inuunawa. Pero yung taong niloko, yung other side neto na yung niloko is kamusta naman? Normal pa ba na masaktan siya? Normal pa ba kung halimbawa ikaw yung niloko? Normal pa ba na sinasaktan ka, iniiputan ka, na maipinagsasabay sa'yo? No, sa parehong panahon? Which is hindi normal utol. Kaya huwag po tayong makinig or maniwala sa mga payo-payo ng kaibigan natin o mga kaibigan ninyo, lalong-lalo na kapag wala, mahina naman sa mga experience or hindi naman ganun ka-experiensyado. No? And yes, kailangan pa rin is makinig kayo sa mas expert kagaya sa amin. No? Actually, hindi ko rin naman masabi na sobrang eksperto natin pero syempre, pinag-aralan natin ito utol. Pinag-aralan po namin ito ng mahabang panahon. Yeah, and based na rin sa experience, no, pinag-studyhan, no, nag-experiment, based na rin sa mga nababasa namin, and yes, psychologically, kung based sa studies utol, yung cause and effect ay, ito nga, isinisiwalat namin sa inyo. No, para hindi na kayo magbasa-basa dyan, pero mas mainam pa rin, magbasa-basa kayo. Para mas marami pa kayong matututunan. Lalong-lalo na sa mga nagiging sawi dyan, kasi kung naging sawi kayo, yes, dumaan din ako dyan. Kami mga coaches mostly ay dumaan din dyan sa kasawian. Yeah, that's why ito ngayon natuto ng husto. No, pinag-aralan ng husto. And ito ngayon, sinishare namin sa inyo kung ano yung natututunan namin. Para hindi rin kayo mapahamak. No, bago pa lang kayo mapunta
sa kapahamakan is, ito ngayon, piniprevent na namin kayo. Iniiwas na namin kayo. So ayaw mo pa ba nun? Finifeed na namin utol? So simple as, no? Balik tayo sa topic. Kailangan mong lumabas sa comfort zone ng tao na nagloloko para masaktan din siya. Kasi kung nandiyan ka lang din naman na ikaw pa yung naghahabol, naghihintay ka ng pagbabago niya. Sa pagbabago kasi, ito ha, ako na mismo nagsasabi sa inyo. Kung ulit-ulit ka lang namang niloloko at saka kung ano yung nakikita mo na hindi maganda sa mga pinaggagawa ng partner mo, yan at yan na po yan yung karakteristik neto. Yan at yan na po yan yung kinakaugalian niya. Ganun at ganun na rin ito yung mga kinikilos niya. So wala na pong magbabago dyan. Kasi kung humahangad ka ng pagbabago, actually utol, matagal mo nang sinubukan. No? Matagal mo na siyang inunawa. Matagal mo na siyang inintindi. Matagal mo na siyang pinagbibigyan. Pero ang tanong ko sa inyo, may nagbago ba? Kasi yung isa pang nakausap ko, since 2022, biruin mo, 2022 pa siya nagpa-consult sa akin. And until now, no, same guy pa rin yung pinapapakonsult niya sa akin. Same pa rin na tao na gusto niyang ipa-counsel sa akin. So but, tignan ninyo utol, ang sinabi ng babae na humingi sa akin ng advice. Kuya Kiko, kasi naghihintay pa ako ng pagbabago niya. Biruin mo, 2022, 23, 24, and 25, no? 4 years na matagal niya na itong ginagawa, naghihintay ng pagbabago. Pero hanggang ngayon, 2025 na, walang nagbago. Yeah. Sinishare ko lang ito sa inyo utol kasi gusto kong malaman ninyo sa mga naghahangad ng pagbabago ng mga partner ninyong maloloko. Mahihirapan ka lang po dyan. No? May kasabihan po tayo. Huwag na huwag kang pumili ng partner na babaguhin mo pa. Kasi mahihirapan ka lang dyan. Kundi, kung gusto mong maging matiwasay, kung gusto mong magiging mapayapa yung daloy ng relationship ninyo, maghanap ka ng tao na wala ka nang dapat ayusin, na wala ka nang dapat baguhin, na kung ano yung pinapakita niyang maayos at saka okay na kabutihan, then ito na yung mas okay. Hindi yung niloloko ka ng niloloko and then gusto mo pa siyang baguhin. Nako, ikaw lang ang magbibigay ng pasakit sa sarili mo. So kung gusto mong masaktan yung isang tao na maloloko, lumabas ka sa comfort zone niya, atrasan mo, and then huwag ka nang makibalita at saka huwag mo na siyang i-communicate. Magpapahiwatig po ito utol na parang pinagsisihan mo na nakilala mo siya. Kumbaga pa, bumabalik tayo ng tanaw ng panahon na hindi mo siya nakilala. Kumbaga pa, ini-erase mo siya sa ngayon. Kasi mas lalo siyang masasaktan dahil sa buong akala niya sa ngayon ay meron pa siyang babalikan. Ngayon, masaya po yan. Kuya Kiko, paano yan? Mas lalo siyang sasama sa other woman niya o sa bago niya. Yes, hayaan mo. Ngayon lang naman yan magiging masaya. And then trust me, kapag malaman niya na wala ng reserbang naghihintay sa kanya na ikaw, no, is dito na po yan masasaktan. Uy, teka lang, ako pa yung nawalan. No, nawala yung reserba ko. So ngayon, sino yung uuwing luhaan? Walang iba dito kundi siya. So ayaw mo ba yun? Copy? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa mga nais ako makausap one-on-one, PM nyo po kami sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko, and then mag-usap-usap po tayo doon. At saka sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment lang dyan sa ilalim and sasagutin namin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. Yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang